Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay EM Tolentino, shoutout kay March TV Vlog. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pagbagsak ng dating hukbo, bagamat ang Aaron katao sa gitnang linya ay matino ng ilang panahon, nagmamadali lang silang lumaban. Sa pagharap sa maayos at mabangis na hukbo ng mga kakaibang hayop, maaari lamang nilang itapon ang kanilang baluti at tumakas para sa kanilang buhay. Ang hukbo ng mga kakaibang hayop ay parang pagtapak sa isang lugar kung saan walang nakatira. 3,000 tropa ng mobile at 3,000 tropa na dinala ni Commander Chen ang sumugod para sumuporta. Ngunit 3,000 katao sa gitnang linya ay ganap na nagkalat, isa-isang nawalan ng kaluluwa, hindi nagustuhan ang digmaan, at tumakbo pa at nabangga dahil sa pagtakbo para sa kanilang buhay, sa pagmamadali, upang ang 40,000 tropa ay hindi tumulong, ngunit kailangang iwasan ang mga tumatakas na mga alagad. Ngunit sa oras na ito, libo-libong kakaibang hayop ang biglang sumugod sa harapan. Pahayagan. Sa loob ng pangunahing tent, tanging tunog ng punit ang narinig ko sa labas ng tent, na tumatagos sa kalangitan sa gabi. Sa dagandong na ito, nagulat si Ye Gotcheng at ang iba pa sa loob ng bahay. Sa malakas na ingay sa labas, nagising na lang si Ye Gotcheng at ang kanyang barkada. Bago sila kumalma, nabalik sila sa realidad ng ulat na ito. Masyadong malungkot at matinis ang boses na ito, at magulo ang isipan ng mga tao. Sa sumunod na segundo, isang lalaking puno ng dugo ang sumugod, at pagkatapos ay diretsyong lumuhad sa lupa. Ang buong tao ay mukhang nataranta, magsumbong kayo kay Commander, hindi maganda, hindi maganda. Pinangunahan ni Han ang 10,000 kakaibang hayop upang salakayin ang ating frontline. Ngayon, nasira ang hukbong Chino. Panipi, diretsyong bumangon si Ye Gotcheng mula sa kama. Ang kanyang mukha ay mas pangit pa sa ballsamper. Nagmamadaling nagsuot ng sapatos si Huyan. Sinugod niya ang lalaking may dalang palaso. Hinawakan niya ang kanyang kwelyo at galit na sinabi, "Ano ang sinabi mo ngayon lang? May lakas ka bang sabihin ito muli?" Namutla ang mukha ng alagad, ngunit naglakas loob lamang siyang magsabi ng totoo, "Elder Aaron. Aaron ay paparating na, ang ating hukbo ay hindi handa, ang posisyon sa harap na linya ay mabilis na nasira, ang gitnang linya 30,000 na hukbong Kyuso ay dahil din sa isang biglaang insidente, ganap na hindi makaaninag at direktang nakakalat, ang kakaibang hayop. Ang kakaibang pangkat ng hayop ay hindi kalayuan sa tent. Boom! Nanghina si Ye Gotcheng at bumagsak sa kama na may maputlang kutis. Puno ng pagkabigla ang mga mata ni Huyan. Ang buong tao ay parang dimensya. Hindi niya maiwasang dahan-daang mabitawan ang kwelyo ng lalaki at tulala. Paparating na talaga ang Aaron. Bukod dito, ang unang pag-atake ay isang alon ng 10,000 tropa, na kasing lakas ng isang kawayan. Inatake nila ang sentro ng buong hukbo. Si Elder Shofeng at Elder Wu Liufeng ay natakot na at ang kanilang mga paa ay nanghihina. Okay lang na magyabang ng normal, ngunit kung gusto nilang maging seryoso, maaari lamang silang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa isa't isa. Paano kaya iyon? Mahirap talagang intindihin si Ye Gotcheng. Paanong biglang pipiliin ng Aaron na umatake sa oras na ito?
Hindi ba ito ang huling resulta ng kanilang mabigat na pagsusuri? Bakit naging ganito? Wala ring ideya si Wu Yan na buong gabi silang nagdedepensa, ngunit bumagsak sila sa huling sandali. Ang Aaron ay hindi inaasahang naglunsad ng isang pag-atake bago madaling araw. Gayunpaman, malinaw na ang gusto ng Aaron ay sorpresa. Nang si Ye Gotcheng at ang iba pa ay sumugod palabas ng tent, mayroon ng mga espada sa labas. Nanguna ang Aaron. Siya ay walang talo. Sa likod niya, umungal ang dragon at umungal ang leon at tigre. Aaron. Nang makita ni Ye Gotcheng ang Aaron, halos mabali ang kanyang mga ngipin. Dahil sinisira ng Aaron ang kanyang kinabukasan. Itinaas ni Ye Gotcheng ang kanyang espada at dirdiretsong sumugod sa Aaron. Buong bamuka ang kanyang hininga, walang natitirang puwersa. Papatayin kita upang maalis ang aking puot. Mamatay ka. Isang dagandong, sa pagitan ng kidlat at bato, si Ye Gotcheng ay direktang sumugod sa Aaron. Mahigit 3,000 na ilaw ang naiwan ni Aaron at sinipa ang ilang tao sa harap mismo ng kanya. Kasabay nito, hinawakan niya ang Jade Sword gamit ang kanyang backhand at sinaksak si Ye Gotcheng. Hindi, sigaw ni Wu Yan, sinusubukang pigilan si Ye Gotcheng, ngunit halatang huli na ang lahat. Bang! Nagsalubong ang mga dulo ng espada, at ang ilaw ng apoy ay bumulaga kung saan-saan. Walang silbi ang galit. Sa tingin mo ba matatakot mo ako sa galit? O papatayin mo ako? Ngumisi si Aaron at bahagyang nakipagkamay. Sa kabilang dulo ng espada, biglang naramdaman ni Ye Gotcheng ang isang malakas na kakaibang puwersa na direktang dumarating sa kanyang katawan kasama ang espada. Nagsuray-suray siya sa kanyang paanan at umatras ng ilang hakbang. Halos kasabay nito ang paglabas mismo ng isang subo ng dugo sa kanyang bibig. Si Ye Gotcheng ay malakas at pinakamagaling pa sa maraming kabataan. Sa kasamaang palad, hindi siya sapat na malakas para sa Aaron. Ngunit hindi siya payag na hindi payag na murahin ng sarili nilang basura, paulit-ulit na tumayo sa mataas na pagtingin sa kanilang sarili, paulit-ulit na walang awan na pinahiya ang sarili. Siya ang pinakamagaling. Pumunta ka sa impyerno. Si Ye Gotcheng ay sumigaw at sumigaw ng kanyang espada ng mabangis. Ang kanyang tigre ay direktang hinugot ang anino at umatake sa Aaron na parang kidlat. Mole Ant. Aaron malamig na boses ng isang ngiti, Jade Tibak isang kamay, ang hugis ng katawan din lumiliko sa isang multo, direktang mahirap kumonekta. Ang dalawang tigre ay magkakaugnay na parang kidlat. Marahil sa mata ng ibang tao, ito ay malapit na tugma, ngunit sa mga mata ni Wu Yan, ang laban ni Ye Gotcheng at Aaron ay parang paghampas ng bato ng itlog. Maging ito ay kapangyarihan, bilis, enerhiya, o ang misteryo ng pamamaraan ng katawan, mayroong isang malaking agwat sa pagitan nila. Hanggat handa ang Aaron, mamamatay si Ye Gotcheng sa loob ng 10 galaw. Ngunit hindi siya pinatay ni Aaron. Bagkus, para siyang pas ang buo na nanghuhuli ng daga. Hindi siya nagmamadaling barilin siya hanggang mamatay, kundi bilang isang laruan. Mukhang si Ye Gotcheng ang nagkukusa sa pag-atake, ngunit sa katunayan, siya ay ganap na napigilan ng Aaron. Masasabi pa nga na ang Aaron ay sinasadyang gumamit ng kanyang sariling depensa para gabayan si Ye Gotcheng na atakihin ang kanyang sarili, si Gotcheng ay lubos na nalinlang. Kung magpapatuloy ito, huwag sabihin kung makakasakit ito ng Aaron. Kung hindi niya mapapagod ang kanyang sarili sa kamatayan, hiniling na niya sa Bodhisattva na sabihin sa kanyang lola. Nag-aalab si Wu Yan sa pagkabalisa. Hindi lamang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Ye Gotcheng, napansin din niya na pinapahiya ni Han Sanchen si Ye Gotcheng, anong ginagawa mo? Tumawag ng tulong. Galit na sigaw ni Wu Yan sa 3 matatanda sa tabi, kanya. Lahat ng 3 asno ay natulala. Palagi silang nasa iisang lugar at naliligaw. Shofeng matanda 3 tao na ito lamang o tumakbo nagmamadaling sumigaw ng tulong. Ilang pangkat ng mga tao ang sumugod patungo sa Aaron, patay ka. Pagtingin sa isang katulong na paparating, si Ye Gotcheng ay nagbigay ng isang mabangis na ngiti. Biglang, ang kanyang momentum ay mas malakas at inatake niya ang Aaron. Ang masamang ngiti ni Aaron ay parang demonyo, ito ba? Biglang gumalaw ang backhand, isang malaking palakol, reverse cut sa lupa, biglang gininto ang liwanag, streamer diffusion, siya na lumalapit ay mamamatay, hindi man lang. Lumingon si Han Sanchen, ngunit galit na uminom.
Ang isang grupo ng mabangis na mga disipulo ng Yaoshen Pavilion ay natatakot na sumulong. Naglakas loob lang silang bumalik. Ang mga alagad na sumugod sa kanilang harapan ay nakaupo lang sa lupa habang nakatitig ang mga paa. Gusto nilang bumangon at tumakbo pabalik. Nang makitang ang mga supportmen at mga kabayo ay natakot lamang sa mga salita ni Aaron, ang mood ni Ye Gucheng ay hindi mailarawan sa mga salita. Sabihin mo, Ye Gucheng, nasa kamay ko ka, pero langgam lang yan. Crush kita sa gusto ko. Aaron biglang malamig na boses ng isang babala, sa susunod na segundo, ang kamay ay isang galaw lamang. Bang! Pakiramdam ni Ye Gucheng ay parang isang bundok ang biglang dumaikit sa kanyang katawan. Lumipad siya pabalik ng ilang hakbang at bumagsak ng malakas sa lupa. Gusto mo bang mabuhay? Gusto lang magpumiglas na bumangon. Ang Aaron ay sumugod sa harapan ni Ye Gucheng, isang paa ang diretso sa mukha ni Ye Gucheng. Ang ulo ni Ye Gucheng ay agad na namatay malapit sa lupa. Si Ye Gucheng ay nakakaramdam ng matinding kahihiyan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinubukang kumilos. Gayunpaman, nalaman niya na hindi niya maalis ang mga tanikala. Hinahayaan lang niya si Aaron na tumapak sa mukha niya na parang patay na aso. Anong gusto mo? Malamig na sigaw ni Ye Gucheng. Voice lamang nahulog, Aaron's pa mabangis na puwersa. Ye Gucheng biglang pakiramdam, ang kabilang bahagi ng mukha ay tila halos smooth ang lupa. Ganyan mo ako kausap, sabi ni Aaron na may malamig na ngiti. Ikaw, si Ye Gucheng ay galit. Siyempre, gusto niyang mabuhay, ngunit hindi niya magagawa kung gusto niyang yumuko sa Aaron. Nakatayo sa gilid si Huyan at ang kanyang 4 na tauhan. Nais nilang samantalahin ang pagdating ng mga alagad upang tulungan sila pansamantala. Pero hindi nila alam na ganito ang sitwasyon. Sa oras na ito, hindi pa sila malayo sa Aaron. Natatakot silang idawit ang kanilang mga sarili at gustong iligtas si Ye Gucheng. Sa tingin mo ba ay hindi ako maglakas loob na patayin ka? Ang account sa pagitan natin ay dapat ay naayos na noon pa man. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, lumitaw ang apoy sa kalangitan sa kanyang kamay at naging isang espada. Gamit ang isang espada, siya ay nasa gitna ng kaliwang braso ni Ye Gucheng. Biglang naramdaman ni Ye Gucheng na nasunog ang kanyang kaliwang braso. Una, wala siyang masyadong nararamdaman. Sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Aaron, kung may binhi ka, papatayin mo ako at pahihirapan sa ganitong paraan. Hindi ka bayani. Napasigaw si Ye Gucheng sa sakit. Nakikita lamang niya ang apoy na parang pinutol ng espada ang kanyang kaliwang braso, at pagkatapos ay ang sugat sa kalamnan ng kanyang kaliwang braso ay agad na nagbigay ng pampalusog na tunog dahil sa mataas na temperatura, nagpapadala ng mga pagsabog ng halimuyak ng karne, at pagkatapos ay dahan-daang nagsimulang mag-carbonize. Ang pumatay sa iyo. Masaya ba ang pagpatay ng mga langgam? 3,000 ng bahagya na isang ngiti, sabihin muli, ikaw ang aking pasasalamat at sama ng loob, isang kutsilyo ang lumulutas sa iyo, hindi ba mura ka? Mayroon akong ilang mga espesyal na subordinate na nag-espiya buong gabi at natatakot na sila ay nagugutom. 3,000 matapos, bibig biglang pumutok ng isang sipol. Ang susunod na segundo, ilang anino mula sa himpapawid, at pagkatapos ay huminto sa tabi ng Ye Gucheng. Nang makita ang mga anino na ito, ang galit at ayaw na mga mata ni Ye Gucheng ay napuno ng takot. Ang uwak ng langgam. Isa itong kakaibang nocturnal beast na kasing laki ng maya, may itim na balahibo sa buong katawan, mata na parang sitaw at bibig na parang kawit. Napakabilis nitong lumipad at lasa ng hilaw na karne. Madalas nitong tinutusok ang laman ng kanyang biktima gamit ang kanyang bibig, at pagkatapos ay ginagamit ang baligtad na kawit sa kanyang bibig upang hilahin ang karne palabas ng buhay. Ito ay tulad ng paglabas ng kawit sa iyong bibig pagkatapos mong makahuli ng isda. Kumain ka na, ngumiti si Han Sunny. Ang ilan sa mga uwak ay agad na tumalon sa kaliwang braso ni Ye Gucheng, tinutusok ang balat gamit ang kanilang mga bibig, at pagkatapos ay hinayla ito ng malakas. Ye Gucheng biglang sumakit ang buong katawan, ang noo ay malamig na pawis na diretso. Dahil ang Daogoro ay masyadong masakit, ngunit ito ay ilang. Para itong nakagat ng ilang higanteng mga langgam. Si Huyan ay sama-samang inipit ang kanyang mukha sa isa. Masyadong malupit ang eksena sa harap niya. Aaron, ano ang gusto mo? Sa wakas ay hindi na makayanan ni Huyan ang nakakasakit na sigaw ni Ye Gucheng,
umiiyak siya para sa Aaron. Pansinin ang iyong ugali, malumanay na ngumiti si Aaron. Bumaba si Huyan at nakita niyang si Ye Gocheng sa paa ni Aaron ay masakit na, nanginginig at nanginginig ang kanyang katawan, at ang kanyang kaliwang braso ay parang pulot-pukyutan, puno ng mga butas ng dugo. Huwag gawin, naisip niya, si Huyan ay direktang lumuhad sa lupa na may plop, kung gayon nagmamakaawa kami sa iyo, okay. Tinutulungan ko lang siya, kung hindi, babalik ka sa Wang Wanzi ng ganito. Hahayaan ka ba ni Wang Wanzi kapag nakita niyang umaatres ang buong katawan mo? Ngumiti si Aaron. Nagalit si Huyan, ngunit hindi niya alam kung paano pabulaanan. Hinayaan ng itim ang taong ito na sabihing puti, malinaw na pinahihirapan niya si Ye Gocheng, ngunit ang kanyang sinabi ay lubos na makatwiran. Dumiis ang pabor, mailigtas ko sandali ang buhay ng aso niya. Pero mas mabuting wag na lang kita makita sa susunod, o makikita ko na ulit siya at lalaban ulit. Sabi ni Aaron na may malamig na ngiti. Natigilan si Huyan, ano ang problema? Biglang gumalaw si Aaron Figueroa. Huwag hintayin na magmuni-muni si Huyan, lumitaw na sa kanyang tagiliran, pagkatapos ay bamulong ng ilang salita sa kanyang tenga. Gustong bumangon ng malungkot na dahon, bumalik na si Aaron, natapakan na lang ng isang paa ang ulo na wala pang 1 sentimetro. Ang bilis naman. Nakangiti, si Huyan at tumingin kay Aaron na may komplikadong mga mata, nababaliw ka ba? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.